Yo, what's up mga ka-alright? Once again, ito mga inyong lingkod, Papa Trix TV. Laging nagsasabing bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Nagre-real talk lang po inyong lingkod. Walang pigunan. Hashtag Real Talk. So mga ka-alright, eto, grabe, bad news po. Napakasamang balita po mga ka-alright. Grabe ito, hindi po gugustuhin ito. Nako, grabe, bad news po talaga. Napakasaklap po. Bad news po itong ibibigay nating balita po sa mga DDS. Okay. Sa mga anti-Marcos. Sa mga galit sa Pangulo. Bad news po ito sa kanila. Kasi po, nako, confirm. Confirm. Grabe po grabe po itong ginawa ng ating mahal na Pangulo. Grabe itong ginawa ng mahal na Pangulo. Grabe ang ginawa niya sa mga magsasaka. Nakakainis. Bakit to? Bakit to nakakainis? Kasi bad trip na naman po ang mga galit sa ating Pangulo. Bad trip na naman sila. Bakit to? Kasi grabe naman kasi itong ating mahal na Pangulo. Nakakainis. Alam niyo po ba ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, ha? Alam niyo po ba na ito yung nakakainis, ha? Kung ikaw ay DDS, maiinis ka talaga. Kaso hindi ako DDS, Yun lang, hindi ako DDS. Nakakainis sa part ng mga DDS. Bakit? Makakakita na naman ako ng malulungkot na mga anti-Marcos na batikos ng batikos sa ating Pangulo. Kasi mga kaulat, alam niyo po ba kung bakit? Ito pong ating mahal na Pangulo. Grabe naman na po kasi ang ginagawa nito. Hindi na nagiging maganda. Hindi na nagiging maganda sa mga galit sa Marcos. Sa mga DDS dyan na galit sa ating Pangulo. Hindi na nagiging maganda sa kanila. Pero sa ating mga Pilipino, good news ito mga ka-alright. Good news ito sa atin. Lagi lang naman nababad trip mga ka-alright mga DDS siyempre. Mga galit sa ating mahal na Pangulo. Yung ayaw sa kanyang administrasyon. Yun lang naman ang mga galit na galit. Itong content na to, bad news to para sa kanila. Diba? Kasi ito yung gumagawa ng magagandang proyekto ang ating Pangulo. Magagandang may mga accomplishment na nagagawa ang ating Pangulo. Bad news sa kanila to Diba? Kaya ako, grabe naman itong ginagawa ng Pangulo. Alam niyo po ba kung ano ba to? Alam niyo ba kung ano to? Ito po ang nakaka-bad trip na ginawa ng ating mahal na Pangulo para sa mga galit sa kanya. Ito. Ayan. Yan ang nakaka-bad trip para sa mga galit sa kanya. Bakit? Para sa ating mga Pilipino, salute! Bakit kanyo? Kita nyo naman, Executive Order Number 100, PBBM sets floor price for palay to protect Filipino farmers. Grabe, ang sakit sa dibdib ng mga galit sa ating mga Pangulo, sa ating Pangulo galit. Ang sakit sa dibdib yan. Bakit? Another na naman na pagpapaganda, pagsasaayos, pagre-reforma ang ginagawa ng ating Pangulo sa mga kababayan natin. Isa na naman dagdag tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka. Grabe ka talaga, PBBM, ikaw na. Diba? Kasi bakit? Ano ba itong Executive Order Number 100? Paki-explain, Papa Trix. Explain ko ba? Kaya pag in-explain ko to, sasama na naman loob ng itong mga dahil sa ating Pangulo. Explain ko ba? Ang tanong, i-explain ko ba? Pwede naman hindi na. Anak ka ng po. Kasi kahit ano explain ko naman, hindi naman nakakaintindi itong mga galit sa kanya, di ba? Nakakaintindi ba yan? Kahit maganda pagkapapaliwanag mo dyan, mga ka-alright, hindi pa rin maintindihan niya mga bulag pipig-bingi mga yan totoo. Pero ganun pa man, syempre kailangan nating ipaliwanag ito sa ating mga
kababayan, yung mga nagmamahal at talagang naniniwala sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo. Ay, nabubulol na ako eh. Nabubulol na ako, wala na. Paano kasi, kumbaga na parang naano ako na para bang, alam nyo yung nasobran ako sa overwhelming din eh. Alam nyo bakit? Kasi sa sobrang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, nakikita ko kasi nangyayari ito sa mga galit sa ating mahal na Pangulo. Sumasama mga pakiramdam ng mga yan. Diba? Siguro ano kaya ang gamot na ininom ng mga to para sa anxiety nila? May iniinom pa ba mga gamot to? Nagme-maintenance na ba to? Itong mga galit sa ating Pangulo, itong mga DDS na to, itong mga galit na galit sa kanya. Nagme-maintenance ba itong mga to? Ano iniinom yung gamot? Para sabihin ko sa mahal na Pangulo, sabihin ko, PBBM, di ba naglagay ka ng cancer hospital? Di ba? Pinaparami mo na dito sa buong Pilipinas. Mag-ano ka rin kausapin mo rin ang itong Department of Health na gumawa sila ng gamot para sa mga sa mga taong araw-araw sumasama ang loob. Kung mayroong gamot doon para at least naman medyo hindi naman sila nahirapan sa ginagawa ba naman ng ating mahal na Pangulo na ganito araw-araw sasama loob ng mga yan. Hindi naman nila matanggap na ang katotohanan, di ba? Hindi nila matatanggap yan. Hindi nila matatanggap yan kasi nga sila ay tagasunod sa kanilang okay. Ewan ko ba para yatang tagapagmana itong mga taong to tagapagmana sa kanilang mga amo. Kaya todo tanggol kahit maganda nakikita para sa kanila mali. Pero sa atin pag-usapan natin mga kolor, pag-usapan natin itong Executive Order Number 100. Ano nga ba to mga to? Makinig, manood mga galit sa ating Pangulo. Pero sa mga ating mga mga kaibigan dyan at yung mga nagmamahal sa ating Pangulo, talaga makikinig yan. Hindi mo na yan. Hindi na kailangan sabihan pa yan. Nakikinig talaga yung mga yan dahil ganyan sila magmahal at sumuporta sa gobyernong ito. Okay, eto, ipakita natin mga ka-alright. Ayan, nako, basahin natin ha. English to, pero ako siyempre, alam mo naman tayo, napakagaling natin sa Englishan. Ayaw, di tayo papatalo dyan, di ba? Translate ko na. Ako na nag-translate sa Tagalog ko na lang. Diba? Ganyan ako katalino English yan pero itinagalog ko. Ako na nag-translate. Nako, wala nang Google. Joke lang. Baka sabihin naman, yabang naman nito ni Papa Trix. Ito mga kaulit, manood kayo. Babasahin ko. Ano nga ba itong Executive Number 100? Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang executive, ayan ang basahin natin, i-highlight natin. Ang executive number 100 na nagtatatag ng floor price para sa palay, bigas na hindi giniling. At nagpakilala ng mga trigger mechanism para sa pagpapatupad nito sa layuning protektahan ang mga magsasakang Pilipino mula sa hindi makatarungang mababang presyo sa sakahan at yakin ang patas na ibalik sa kanila ang mga nagastos sa produksyon. Nako, mga kaulo, galing talaga ng ating mahal na Pangulo. Isipin mo yon, Sobra talagang grabe ang ginagawa nitong ating mahal na Pangulo sa mga kababayan natin. Isipin nyo, sobrang mahal na mga magsasaka. Kamakailan lang, di ba? Namigay ng lupa yan sa mga magsasaka. Binayaran ang utang ng mga magsasaka. Di ba? Ngayon, hindi pa nakontento ang ating mahal na Pangulo. Pati yung mga paghihirap nila, yung effort nila sa pagsasaka, paghahanap buhay nila, pinoprotektahan din ng ating mahal na Pangulo para hindi sila nababarat, para kahit anong sakuna ang dumating, hindi sila nag-iisip saan sila magbebenta. Sino ang bibili ng kanilang palay? Meron ang gobyerno natin na nakasuporta at titingin at itatama ang lahat-lahat nakasuporta sa kanilang pinaghihirapan. Ganyan ang ating mahal na Pangulo. Palakpakan mga ka-alright. Diba? Dinagdaan ng Pangulong Marcos ang EO 100 noong October 25. Kahapon po yan. Na sinabing ang kawalan ng makatarungan at pantay na presyong pinakamababa para sa palay ay naglalantad
naglalantad sa mga sa kahinaan, sa pagpabago-bagong presyo sa merkado, lalo na sa panahon ng rurok ng panahon ng pag-aani. Kapag madalas bumababa ang presyo sa sakahan dahil sa labis na supply, epekto ng panahon o hindi makatarungan gawin sa kalakalan, sa gayon ay sinisira ang kanilang kabuhayan, produktibidad sa sakahan at pagmatagalang pagpapanatili ng agrikultura, di ba? So naisip po ng ating mahal na Pangulo yan. Diba? Teka, binigyan na natin ng binhi, inayos natin ng mga irigasyon, binigyan ng lupa, yung mga utang ng mga magsasaka, binayaran ng gobyerno. Tapos eto pa, proteksyonan pa sila. Pagdating sa mga ganito nga, dahil mga, alam niyo naman, minsan pag bagyo, alam niyo na, pag tumataas ang krudo, nagiging mahalat, mga bilihin, di ba? Alam niyo naman, inflation, di ba? O dahil nga po diyan, mautak po ang Pangulo. Ano ang gagawin niya para maproteksyonan itong mga magsasaka? Kasi marami, hindi natin makakaila, may mga nananamantala para sirain ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na nilunsad niya itong 20 pesos na bigas, sinamantala naman ng mga ibang mga negosyante at siraan ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, di ba? O dahil nga gusto nila mas tangkilikin yung mga ine-export nila, di ba? So eto, mga kaulrat, ang ginagawa ng ating Pangulo, suporta sa mga magsasaka na talagang ang Pangulo kailangan ganahan, sipagin ang ating mga kababayang mga magsasaka. Alam niyo, sa sobrang bait po ng ating Pangulo, natatandaan niyo yung mga traktora, yung mga high-tech, mga advanced technology ng mga machine, pinagbibili ng gobyerno natin, ang ating mahal na Pangulo, para itulong sa mga magsasaka. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi yung magtatagal, lahat po talaga high-tech na sisipagin ng mga magsasaka. Siyempre, isipin niyo po kaya naisip po ng ating mahal na Pangulo yan. Dahil sa pagdaan ng mga panahon, di ba? Nagiging advanced na po tayo. Mga kabataan, mas para bang nawiwili na sila. Kumbaga para bang dahil sa mga advanced technology na dumadaan ngayon, napag-iiwanan, nakakalimutan na nila yung mga ginagawa ng ating mga ninuno na ito yung mga dapat ginagawa natin na paglaki ng ating mga anak, maisip nila ang pagsasaka, dapat din seryosohin, dapat din kung ikaw ay nasa probinsya para hindi mo ikahiya, diba? Hindi mo kaya na ang pagsasaka malaking bagay ito, malaking kontribusyon to sa ating bansa, at hindi lang yun, magkaroon sila ng kalakasan ng kanilang inspirasyon na teka, ang sarap din pala magsaka, ang sarap din pala maging magnegosyo ng mga ganito, di ba? Dahil nga kung napag-iiwanan ang gobyerno natin, paano natin ma-encourage ang mga kabataan dyan? Pero dahil nga sa magaling ng ating Pangulo, gumawa siya ng mga solusyon para sipagin ang ating mga magsasaka, ma-inspire ang mga kabataan dyan, lalo na yung mga nasa probinsya, na teka, high-tech na tayo, ganito naka-advance ang teknolohiya ngayon sa Pilipinas. Dahil napakagaling ng ating mahal na Pangulo, ginawa niya lahat ng effort, nag-effort ang Pangulo, ginawa niya ang lahat para mapadali, mapagaan ang trabaho ng mga magsasaka at para sipagin sila at matulungan ang kanilang mga pamilya. So, galing, di ba? So, ito, tuloy lang natin mga ka-alright, nilagdaan, dito tayo. Yan Dahil sa tumataas na gastos ng produksyon sa kasama panganib sa produksyon na dulot ng klima at lumalawak na agwat sa kita, pagitan ng presyo, sakahan, presyo sa tingian, kinikilala ng pamahalaan ng kagyat na pangangailangan na tiyakin ang patas at makatarungang kita para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatakda, ng pinakamababang presyo na sumasaklaw sa gastos sa produksyon at nagbibigay ng makatwirang kita habang sinisiguro ang abot kaya at katatagan ng supply ng bigas para sa mga mamimili ayon sa executive order ng Pangulo. Di ba? Palakpakan natin. Ito pa, noong nakaraang buwan, nagpahayag ang pagkabahala ang mga lokal. Naalala nyo to, ng organisasyon ng mga magsasaka na nananatiling mababa ang presyo ng palay sa sakahan at hinimok
ang gobyerno na ipatupad ang suportang presyo na 5 kada kilo at ibalik sa taripa sa inangkat na bigas. So, ito ang nangyari. Napansin po, napansin po ng mga grupo ng hanggang ngayon ay hindi pa rin nagtagumpay ang pagbabawal sa pag-import ng itaas ang presyo ng presyo sa sakahan na nanatiling nasa pagitan ng 10 at 12 bawat kilo sa karamihan ng lugar na bumaba pa sa mga 8 sa ibang lugar. So, eto ngayon ang naging solusyon, mga ka-alright. Eto, panoorin nyo to. Basahin natin to. Kaya naman, binanggit ng Executive Order 100 na ang Republic Act number 11321 o ang Sagip-Saka Act, alam nyo po to yung Executive Order 101, no? Ito yun, ay nag-uutos ang mga ahensya ng pambansang lokal at pamahalaan na direktang bilhin ang mga produktong agrikultural at pangisdaan mula sa mga akreditibong kooperatiba at negosyo ng mga magsasaka at mangisda. Sa kondisyon, ang nasabing mga produktong agrikultural pangisdaan ay kinakailangan sa pagganap ng kanilang mga mandato. Diba? Ang galing ng ating mahal na Pangulo. At dahil dyan, ipinag-utos po ang pinag-utos ng Pangulo ay nagdagdag na ang kagawaran ng agrikultura. DA, ang inaatasang magtakda at regular na mag-adjust ng floor price. Ayan na po yun, yung 100 para sa palay. Isinasaalang-alang na ang mga gasto sa produksyon, kondisyon ng merkado at kapakanan ng mga magsasaka habang pinapanatili rin ang abot kayang presyo para sa mga mamimili. Palakpakan natin ang mahal na Pangulo. Diba? Grabe ka talaga, PBBM. Ngayon, ang kautusan, dito na tayo mga ka-alright. Ang kautusan na lumikha ng isang steering committee na binuo ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno. Ito yung mga yon. Kabilang ang Department of Agriculture, the Department of the Interior and Local Government, DILG, Department of Trade Industry, Department of Agrarian Reform, Department of Social Welfare and Development, DSWD, National Food Authority, NFA, upang tumulong sa pagtatakda at paglulunsad ng floor price. Ganyan po ang ating Pangulo. Kinausap niya yung mga yan. Yan ay napag-usapan, napag-desisyon ng mabuti. Kaya ako'y naniniwala na itong ginawa ng ating mahal na Pangulo to, napakalaking bagay para sa mga magsasaka. At isa na namang napakagandang tulong sa ating mga kababayan, lalo sa mga magsasaka, na para ganahan sila, para sipagin sila na hindi nila iniisip na pag bumagyo o tumaas ang gasolina o di ba nagkaroon ng inflation, hindi sila nag-aalala sa kanilang mga sinaka, dahil gobyerno na po ang bahala diyan at hindi nakokontrol na, may control na po ang gobyerno diyan para itong mga magsasaka ay hindi mawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy lang sa kanilang pagtatrabaho, at para dahil alam nila ang gobyerno ay nakasuporta at hindi sila malulugi dahil nga ang gobyerno na ang bahala sa mga magsasakanto, sa mga effort nila. Okay? So, ano ang sinabi ng ating mahal na Pangulo? Ito. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang hakbang na ito ay naglalayong patatagin ang presyo sa sakahan, protektahan ang mga magsasaka mula sa pabago-bagong merkado. Ayan na yun. At suportahan ang pambansang seguridad sa pagkain, lalo sa panahon ng anihan kapag bumaba ang mga presyo dahil sa labis na supply o hindi patas na gawi sa kalakalan. At ito, pinayagan ng Executive Order ang ahensya ng gobyerno at ang mga lokal na unit na pamahalaan ng LGU na gamitin ang pampublikong pasilidad tulad ng mga covered court, multipurpose hall bilang pansamantalang imbakan ng palay kapag walang magamit na bodega na tinitiyak ang tamang paghawak sa pagreserba ng mga butil. At then, yan. Ito naman po sa mga talagang mananamantala. Ito sa mga mapagsamantala, no? Ang mga paglabag tulad ng pagbili ng palay sa iba
sa ibaba ng itinakdang pinakamababang presyo ay sasailalim sa aksyong administratibo. Ang steering committee ay magsasagawa rin ng regular na pagsusubaybay sa mga transaksyon sa mga farm gate at magsumite ng quarterly reports sa Pangulo tungkol sa pagpapatupad at patakaran ng epekto nito sa kita ng mga magsasaka at katatagan ng supply ng bigas. And then, eto na. Okay, mga ka-alright? Sa kawalan o kakulangan ng mga magagamit at angkop sa bodega para sa tamang pag-iimbak ng biniling palay, ang mga ahensya at instrumento ng pambansang pamahalaan kabilang ang korporasyon, pag-aari o kontrolado ng pamahalaan, yan GOCC at ang mga universidad at kolehiyo estratio, yan sakop ng korte, multipurpose hall, gymnasium at iba pang infrastrukturang pag-aari ng pamahalaan bilang pansamantalang lugar ng imbakan alinsunod sa mga umiiral na batas, alituntunin at regulasyon ayon sa Executive Order 100. Grabe talaga ang ating mahal na Pangulo. Diba? Oh. Diba? Yan po, no? Executive Order number 100, yan ang PBBM sets floor price for palay to protect Filipino farmers. Grabe ka talaga, PBBM. Bakit mo ba ginaganyan ang mga galit na galit sa'yo? Bakit na naman sinaktan mo na naman ang damdamin nila, no? Nakakalungkot sa part nila. Anak ka ng po. Bakit? Kasi sumakit na naman ang ulo, sasabihin na naman nila, mag-iisip na naman sila ng dahilan para siraan ka, para i-debunk nila, para mag-isip sila ng mga bagay na ikakasira mo dyan. Mag-iisip na naman yan sila. Pero sabi ko nga ho, kahit araw-arawin nila yan, ang taong bayan ay sawa na. Sawa na sa mga salitang paninira, pangalipusta, pambubuli, lahat na lang sinabi nila, adik, bangag, diba? Walang kwenta, weak leader, lahat na sinabi nila. Pero ang Pangulo patuloy sa pagtatrabaho at patuloy sa paggagawa ng mga ganitong maganda para sa mga kababayan natin, magandang balita sa mga magsasaka na naman. At eto ang isa sa mga babantayan natin, susubaybayan natin sa mga ginagawa natin Pangulo, na kung ito'y magtutuloy-tuloy ba hanggang sa kanyang termino. Pero ganun pa man, naniniwala ko na magtutuloy-tuloy ito dahil yan sa mga taong sumusuporta sa kanya, lalo na itong mga masisipag na mga kanyang cabinet members, di ba? So mga ka-alright, kung nagustuhan nyo po itong content natin at kayo po ay kumbaga may natutunan din at nakita nyo naman na napakagandang balita ito, baka naman po makahingi sa inyo ng konting request lang. Baka pwede nyo pakishare. I-share nyo itong video na to para makarating ito sa mga kababayan natin, lalo na sa mga magsasaka dyan o sa mga nasa probinsya. Makita nila ito. Ito palang, galing pala ng ginawa nating mahal na Pangulo dahil hindi lang pala namimigay ng lupa, hindi lang pala nagbabayad ng utang ng mga magsasaka, hindi lang pala nagbibigay ng binhi, hindi lang pala nagbibigay ng mga traktora, hindi lang pala nagbibigay ng mga kalabaw, pati mga hanap buhay ng mga magsasaka na to, para hindi sila nag-aalala, nag-iisip na pag bumabagyo, tumataas ang gasolina, nagmamahal ang mga bilhin, pero ang kanilang negosyo, ang kanilang sinaka ay hindi nila inaalala. Bakit? Kasi bahala na ang gobyerno, pinoproteksyonan sila, meron na tayong executive order dyan para maprotektahan ang mga farmers. Alright? So, Maraming salamat pong muli. At ito po ang inyong lingkod, Papa Trix TV. Isa na namang napakagandang balita pa mula sa ating mahal na Pangulo. Iba ka talaga, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Tsaka share nyo po itong live ko. At sana naman, comment below kung ano pa yung mga gusto nyo i-topic natin. Pag-uusapan natin. At binabasa ko naman yung mga comment nyo sa mga videos ko. Maraming salamat guys. Thank you so much. Bye-bye.